Sa gitna ng marangyang kasal ng lalaking pinakamamahal ko, hindi bulaklak ang isinabog niya, kundi ang dangal ko. Pinunit niya ang aking suot. Itinapon ang aking pagkatao sa harap ng lahat, habang daladala ko sa aking sinapupunan ang kanyang anak. Akala nila ay tapos na ako, ngunit hindi nila alam. Sa bawat hibla ng tilang nawasak, isang mas matapang na paisley ang isinisilang. Sino ang tunay na luluha sa dulo? Huwag kang mag-alala, Yara. Pipirma rin ang babaeng yon sa mga dokumento ng annulment. Alam mo naman si Paisley, wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang kalsada kapag tinalikuran ko siya. She is nothing without my money and my name. Napatigil ang aking mundo sa likod ng makapal na kurtina ng dressing room sa marangyang hotel na yon. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tono ni Derek, ay tila isang matalim na balisong na dumaan sa aking pandinig. Hawak ko sa aking nanginginig na mga kamay ang isang maliit na asul na kahon. Sa loob nito ay ang unang pares ng sapatos na niniting ko para sa aming magiging anak. Isang munting regalo na balak ko sanang ibigay sa kanya bago magsimula ang seremonya, sa pag-asang may natitira pa siyang pagmamahal para sa amin. 7 buwan na ang dinadala kong buhay sa aking sinapupunan. Isang buhay na binuo namin sa gitna ng mga pangakong ngayon ay tila abo na tinatangay ng hangin. Naramdaman ko ang paghampas ng dugo sa aking mga sentido habang hinihimas ko ang aking malaking tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ay tila isang paalala ng aking katangahan. Habang tinitiis ko ang gutom noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang negosyo, habang isinasangla ko ang huling alaala ng aking pumanaw na ama para lamang may maipambayad siya sa mga utang, ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtataksil. Ang bango ng mamahaling pabango ni Derek na humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak sa silid ay biglang naging nakasusuka. Tila ba ang bawat hininga ko ay may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan nang may panginginig sa bawat hakbang. Ang aking simpleng bestida na tila basahan kumpara sa nagniningning na wedding gown ni Yara ay naging simbolo ng aking kabiguan. Pagkakita sa akin, walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Derek. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa akin ng may awtoridad na tila ba isa lamang akong insekto na nais niyang tapakan. Bigla niyang hinablot ang braso ko at sa isang iglap, naramdaman ko ang marahas na paghatak niya sa aking damit. Narinig ko ang malutong na pagkapunit ng tela, ang tunog ng pagkawasak ng aking huling proteksyon sa harap ng mga tauhan at ilang piling panauhin na naroroon. Ang malamig na hangin ng aircon ay humalik sa aking balat, ngunit mas malamig ang hiyang bumalot sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay hinubaran niya rin ang aking kaluluwa. Ang asul na kahon na hawak ko ay nahulog sa sahig at ang munting sapatos ng sanggol ay gumulong sa ilalim ng mesa, marumi at tila itinapon. Hindi ako nakasigaw. Ang aking lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Ang tanging nagawa ko ay yakapin ang aking sarili, sinusubukang itago ang aking tiyan at ang aking dignidad na ngayoy nakasabog na sa sahig. Ang mga luha ko ay hindi basta-basta pumatak. Ang mga ito ay tila kumukulong tubig na sumunog sa aking mga pisngi. Ang bawat pagtawa ni Yara at ang mapanghamak na tingin ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na humahagupit sa aking likuran. Ngunit sa gitna ng aking pagkakaubos, ang mga pintuan ng malaking bulwagan ay bumukas ng may mabigat na puwersa. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila naging korona ng isang lalaking pumasok na may tindig na hindi matitinag. Ang kanyang boses, na puno ng awtoridad at galit, ay pumuno sa bawat sulok ng silid, dahilan upang tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Bitawan mo na ang kapatid ko, Derek, mariing sambit ni Kuya Mateo. Hindi lang dangal niya ang winasak mo,
pati ang sarili mong kinabukasan ang ikaw na ring sumira. Diretso ang titig niya kay Derek, habang hawak ang isang puting sobre na may tatak ng hukuman. Sa likuran niya, unti-unting pumasok ang mga lalaking nakauniforme. Mabilis ang kilos at malinaw ang layunin. Ramdam kong bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ko, ngunit hindi pa rin nawawala ang kirot. Napatingin ako sa aking wasak na kasuotan, sa tiyan kong nagdadala ng batang isinilang mula sa lalaking gustong burahin ang aking pag-iral, at sa mga palad kong magaspang, mga bakas ng lahat ng taon na ginugol ko para itayo ang tagumpay na ngayon ay itinanggi niya. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng gabi na tiniis ko ang gutom para lamang mapakain ang kanyang mga pangarap, bakit ako pa ang kailangang maiwan na ganito? Bakit sa dulo ng lahat ng sakripisyo, ang tanging gantimpala ko ay ang maging isang basahang itinapon sa gitna ng ulan? Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na dagan sa aking dibdib. Ang lahat ng mga mata ng mga elitistang panauhin na kanina lamang ay puno ng pangungutya ay ngayoy nakatuon sa mga pulis na nakapaligid kay Derek. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ng asawa ko o ng lalaking inakala kong magiging sandigan ko habang buhay. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay buong pait na pumunit sa aking damit ay ngayoy nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling tuksido. Mateo, ano ang ibig sabihin nito? You are making a big mistake. Wala kang karapatang hiyain ako sa sarili kong kasal. Ang sigaw ni Derek ay pumiyok sa gitna ng hangin. Isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kanyang gumuho ng awtoridad. Ngunit ang aking kuya ay hindi man lamang kumurap. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mabibigat at siguradong tunog sa makintab na sahig ng hotel. Isang tunog na tila nagmamarka ng katapusan ng paghahari ni Derek. Ang tanging pagkakamali rito, Derek, ay ang akalain mong mananatiling bulag ang batas sa mga nakaw mong yaman. At ang mas malala, ang akalain mong hahayaan kitang bastusin ang kapatid ko ng ganito. Sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, hinubad ni Kuya Mateo ang kanyang suot na itim na coat. Naramdaman ko ang init ng tela nang itapis niya ito sa aking mga balikat, tinatakpan ng aking pagkababae na pilit na inilantad ni Derek sa madla. Ang amoy ng kalinga at kaligtasan na nagmumula sa suot ni Kuya ay tila isang balsamo sa aking mga sugat. Ngunit bago pa kami tuluyang makaalis, isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Ikaw! Ikaw na babae ka! Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Si Doña Imelda, ang ina ni Derek, ay sumugod mula sa harapang hilera ng mga silya. Ang kanyang mga alahas ay tila kumukutitap sa ilalim ng mga chandelier, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nagngangalit. Itinuro niya ako gamit ang kanyang daliring punong-puno ng diamante. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil sa pagkakasira ng kanilang perpektong pagdiriwang. Mula nang pumasok ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na ang dinala mo. You are just a gold digger, Paisley. Inakit mo lang si Derek para makuha ang pera namin. Ngayon, pati ang dangal ng pamilya ko, sisirain mo. Susubukan niya sana akong saktan. Ang kanyang kamay ay nakataas na para sa isang sampal, ngunit mabilis itong nasalo ni Kuya Mateo. Ang pagpisil ni Kuya sa kanyang braso ay sapat na para mapaatras ang matanda ng may gulat. Tiningnan ko si Doña Imelda sa mga mata. Naalala ko ang lahat ng mga hapon na ipinagluluto ko siya ng paborito niyang kakanin. Ang mga gabing minamasahe ko ang kanyang mga paa habang nilalait-lait niya ang aking pinagmulan. Tiniis ko ang lahat ng yon dahil ang sabi ni Derek, utang na loob natin sa kanya ang lahat. Ngunit ngayon, habang nakabalot sa coat ng aking kuya, natanto ko ang malupit na katotohanan. Hindi sila ang nagbigay sa akin ng buhay.
Ako ang nag-alay ng aking buhay para sa kanilang karangyaan. Hindi ko kailangan ng kahit anong sentimo nyo, Doña Imelda. Ang aking boses ay mahina, ngunit may lalim na hindi ko akalaing taglay ko pa. Ang tanging ninakaw sa akin ay ang 10 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa inyo ng buong buo. But look at your son now. Sino sa atin ang tunay na magnanakaw? Habang kinakaladkad ng mga pulis si Derek palabas, ang marahas na pagbagsak ng mga silya sa sahig ay tila musika sa aking pandinig. Ang bawat hakbang ng aking asawa patungo sa sasakyan ng pulis ay tila pagpapatunay na ang langit ay hindi natutulog. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mistress niyang si Yara ay humahagulgol sa isang sulok, may napansin akong isang kulay kayumangging folder na nahulog mula sa mga dokumentong pilit na itinago ni Derek sa ilalim ng mesa ng altar. Yumuko si Kuya Mateo para pulutin ito. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang unang pahina. Tumingin siya sa akin nang may halo ng awa at matinding galit. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang isang lihim na dokumentong may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ni Derek at ng isang hindi kilalang tao. Nanginig ang aking buong pagkatao nang mabasa ko ang mga salita sa papel. Ang utang na ginamit ni Derek para ipakulong ang aking ama noon, ang utang na dahilan kung bakit pakiramdam ko ay habang buhay akong nakatali sa kanya, ay matagal na palang bayad. Hindi lang basta bayad, kundi ito ay isang panloloko para lamang makuha niya ako bilang isang martir na asawa na gagawa ng lahat ng kanyang maruruming trabaho. Napahawak ako sa aking tiyan nang maramdaman ko ang isang matalim na sipa mula sa loob. Ganito na lang ba ang lahat? Ang buong pagsasama namin, ang lahat ng aking sakripisyo, ay binuo sa ibabaw ng isang planadong kasinungalingan para lamang maging alipin nila ako? Akala mo ba ay makakaalis ka ng ganoon na lamang? Tumingin ka sa salamin, Paisley. Isang hamak na labandera ka lang sa kalsada bago kita pinulot at binihisan. Isipin mo ang batang iyan sa sinapupunan mo. Sinong lalaki ang tatanggap sa isang basurang tulad mo? Ang mga salitang yon ni Derek ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na silid ng presinto. Sa likod ng mga rehas na bakal na may amoy ng kalawang at luma, nandoon ang lalaking minahal ko ng buong buhay ko, ngunit tila isang estranghero ang nakaharap ko ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, at ang mamahaling barong na suot niya sa kasal ay may mga mantsa na ng pawis, ngunit ang kayabangan sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nababawasan. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang hawak ko ang panulat. Sa harap ko ay ang mga dokumento para sa annulment, ang huling tali na nag-uugnay sa aming dalawa. Ang bawat salita sa papel ay tila mga tinik na tumutusok sa aking puso, ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Hindi para sa akin, kundi para sa munting buhay na sumisipa sa aking loob, na tila ba sinasabi sa akin na huwag akong susuko. Ang akala mong pagpulot sa akin ay ang siyang pagbaon mo sa akin sa hukay ng kasinungalingan, Derek. Ang aking boses ay gumaralgal, ngunit pinilit kong manatiling matatag. Binihisan mo ako, oo, pero binihisan mo ako para maging alipin ng iyong mga kasalanan. Ang akala ko ay pag-ibig ang dahilan ng lahat, pero ang totoo, isa lamang akong kasangkapan sa iyong mga plano. Bago pa siya makasagot, narinig ko ang marahas na pagbukas ng pintuan ng silid. Pumasok si Yara, ang babaeng dapat ay nasa harap ng altar, kasama siya ngayon. Kahit sa loob ng presinto, suot pa rin niya ang kanyang naglalakihang perlas at ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga pako na ibinabaon sa aking katahimikan. "You desperate woman!" Ang sigaw ni Yara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba ay mananalo ka?
Tingnan mo ang sarili mo. Nakabalot ka lang sa coat ng kuya mo dahil wala kang pambili ng sarili mong damit. You are nothing but a charity case. Kapag nakalabas si Derek dito, sisiguraduhin naming magmamakaawa ka sa kalsada para sa isang pirasong tinapay. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng marahas. Ang kanyang mga kuko na may pulang pintura ay bumaon sa aking balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako gumalaw, hindi ako umiyak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan na nanggagaling sa katotohanan. Ang tinapay ay kinakain, Yara. Ang dangal ay isinasabuhay. Ang mahinahon kong sagot habang tinatanggal ko ang kanyang kamay sa aking mukha. Maaring wala akong mamahaling alahas na katulad ng sayo, ngunit nakakatulog ako sa gabi ng walang budhing umuusig sa akin. Ikaw, kaya mo bang gawin iyon? Habang alam mong ang lahat ng kinang mo ay galing sa nakaw na yaman at sirang buhay ng ibang tao? Humarap ako muli kay Derek at idiniin ang panulat sa papel. Nilagdaan ko ang aking pangalan ng may diin. Ang bawat guhit ng tinta ay tila pagpunit sa lahat ng alaala ng aming pagsasama. Pagkatapos, ibinigay ko ang papel sa abogado ni Kuya Mateo na nakatayo sa isang sulok. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, ang bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasaning dala ko sa loob ng maraming taon. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, bagaman alam kong mahaba pa ang laban. Ngunit bago ako tuluyang makasakay sa sasakyan ni Kuya Mateo, lumapit sa akin ang kanyang sekretarya. Bitbit ang isang lumang dokumento mula sa tanggapan ng Registry of Deeds. Ma'am Paisley, may kailangan po kayong malaman. Ang bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Inimbestigahan po namin ang lahat ng ari-ariang tinalikuran ni Derek para mailipat sa pangalan ni Yara bago ang kasal. Ngunit may isang lupang hindi niya nagalaw. Ang malawak na lupain sa probinsya kung saan nakatayo ang pinakamalaking planta ng kanyang negosyo. Hindi po ito nakapangalan sa kanya at lalong hindi kay Yara. Tumigil ang tibok ng aking puso sa susunod niyang sinabi. Ang lupang yon ang sentro ng lahat ng kayamanan ng pamilya ni Derek. Ang lupang inaakala nilang pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Ma'am, ang lupang yon ay nakapangalan sa inyong pumanaw na ama. At dahil kayo ang nag-iisang tagapagmana, sa inyo po ang lahat ng yon. Sa madaling salita, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Derek ay nakatayo sa lupang pag-aari nyo. Isang lagda nyo lang, Paisley, at maaari nyo silang palayasin sa mismong lupang kinatatayuan nila. Napatitig ako sa kawalan habang ang mga luha ng hindi maipaliwanag na emosyon ay nagsimulang dumaloy. Ang langit ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng katarungan. Ang akala nilang basura na itinapon nila sa tabi ng daan ay siya palang may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak. Hindi ginto ang nakapaligid sa akin ngayon, kundi ang amoy ng bagong labang kumot at ang payapang katahimikan ng isang maliit na kwarto sa isang simpleng paupahan. Malayo ito sa malawak na mansyon ni Derek, kung saan ang bawat sulok ay tila may nakatagong matatalim na mata at mapanghusgang mga salita. Dito, sa maliit na espasyong ito, ang tanging naririnig ko ay ang marahang pag-ikot ng lumang bentilador at ang mahinang tibok ng puso ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Hinihimas ko ang aking tiyan habang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw sa labas ay tila mga bituin na bumagsak sa kalsada, malayo sa mga kumukutitap na chandelier na dati ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ko kailangang mag-alala kung tama ba ang timpla ng kape ni Doña Imelda o kung maayos ba ang pagkakalansya ng mga polo ni Derek. Ang tanging obligasyon ko ngayon ay ang aking sarili
at ang aking sanggol. Paisley, uminom ka muna ng gatas. Kanina ka pa nakatulala riyan. Pumasok si Kuya Mateo na may dalang baso. Tiningnan niya ang paligid ng maliit kong kwarto nang may halong pag-aalala. Alam mo namang may bakanting kwarto sa bahay ko. Hindi mo kailangang magtiis dito sa maliit na lugar na ito. I can give you a better place, a condo near my office, para mas mabantayan kita. Ngumiti ako ng bahagya at kinuha ang baso. Kuya, salamat. Pero sapat na ito. Gusto kong maramdaman na kakaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa loob ng matagal na panahon, naging anino lang ako ni Derek. Ngayon, gusto kong makita kung sino ba talaga si Paisley kapag wala na ang lahat ng luho na naging rason ng pagpapahirap nila sa akin. Pero ang lupain sa probinsya, Paisley, you can sell a small portion of it and you'll be a millionaire. Bakit kailangan mong magtipid ng ganito? Tanong ni Kuya habang tinuturo ang aking hapagkainan na mayroon lamang simpleng tinapay at palaman. Hindi ko pa kayang gamitin ang lupang yon, Kuya. Sa ngayon, gusto ko munang hilumin ang sarili ko. Ang perang galing sa lupang iyon ay galing sa pawis ng tatay ko. Gagamitin ko yon sa tamang panahon, hindi para magmalaki, kundi para itayo ang kinabukasan ng anak ko. Hayaan mo muna akong magsimula sa ganito. Ang aking sagot ng may paninindigan. Nang umalis si Kuya, binalot muli ako ng katahimikan. Kinuha ko ang isang basket ng mga lumang tela na ibinigay sa akin ng may-ari ng tahiang malapit dito. Marahang dumaloy ang aking mga daliri sa mga makukulay na hibla. Ang mga kamay kong ito, na dati ay puro kalyo, sa paglalaba at paglilinis ng dumi ng ibang tao, ay nagsimulang gumalaw ng may sining. Sinimulan kong itahi ang isang maliit na sapatos para sa aking sanggol. Ang bawat tusok ng karayom ay tila pagtatagpi rin sa aking naghihingalong tiwala sa sarili. Pinagmasdan ko ang munting sapatos na kulay puti at asul. Hindi ito gawa sa mamahaling seda, kundi sa mga pinagtabasan lamang. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang bagay sa mundo dahil ito ay gawa ng aking pagmamahal, hindi ng aking pagiging alipin. Anak, tayo lang muna ha? Pero pangako ni Mama, hinding-hindi ka na makakaranas na maging maliit sa mata ng iba. Ang mga patak ng ulan sa labas ay nagsimulang lumikha ng isang malungkot na melodiya sa aking bubungan na tila sumasabay sa mga luhang hindi ko mapigilang dumaloy. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ngunit sa gitna ng aking pagninilay, isang serya ng marahan, ngunit siguradong pagtuktok, ang malingaw-ngaw mula sa aking pinto. Nagtaka ako. Sino ang bibisita sa akin sa ganitong oras? Marahan akong tumayo, hawak ang aking tiyan, at binuksan ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana na may hawak na isang itim na briefcase ang nakatayo doon. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Magandang gabi po. Kayo po ba si Mrs. Paisley Salvatierra? Ang tanong niya, gamit ang isang boses na tila may daladalang mabigat na balita. Ako nga po. Pero hindi na Salvatierra ang apelyidong gamit ko. Sino po sila? Ang tanong ko ng may pag-aalinlangan. Ako po si Attorney Lorenzo. Ako ang dating personal na abogado ng inyong ama, si Don Teodoro. Higit 10 taon ko na kayong hinahanap, Paisley. May mga lihim na tagubili ng inyong ama na ngayon ko lang maibibigay sa inyo dahil sa wakas, wala na kayo sa ilalim ng kontrol ni Derek. Hindi ko akalain na ang isang lumang itim na briefcase ay maglalaman ng sagot sa lahat ng aking mga katanungan. Sa loob ng gabing iyon, ipinaliwanag ni Attorney Lorenzo na ang aking ama ay hindi namatay na isang talunan. Ninakaw ni Derek ang mga dokumento ng pag-aari, ngunit ang tunay na testamento ay nanatiling nakatago sa isang confidential na vault na tanging ako lamang ang may karapatang magbukas. Ngunit bago ko makuha ang lahat, may isang huling hiling ang aking ama. Ang patunayan ko sa aking sarili na ang aking galing ay hindi nakadepende sa kahit na sinong lalaki.
Lumipas ang mga linggo. Sa halip na gamitin ang pera ni Kuya Mateo, nagpasya akong gamitin ang kaunting halaga na iniwan ni Attorney Lorenzo para bumili ng mga sariwang sangkap sa palengke. Ang amoy ng bawang, luya at sariwang karne ay tila tumatawag sa aking mga alaala. Noong bata pa ako, ang kusina ang aking palasyo at ang aking ama ang aking hari. Sinimulan kong lutuin ang paboritong adobo ni Papa, isang recipe na may halong pagmamahal at mga lihim na pampalasa na tanging pamilya lamang namin ang nakakaalam. Naglagay ako ng isang maliit na mesa sa tapat ng aking inuupahang kwarto. Isang simpleng karatula na gawa sa karton ang isinabit ko. Lutong bahay ni Paisley. Ang usok mula sa aking kaldero ay marahang humahalo sa hangin ng hapon na tila isang paanyaya sa mga dumadaan. Ang mga kapitbahay kong pagod mula sa trabaho ay unti-unting lumapit. Ang kanilang mga ilong ay tila sumasayaw sa bango ng aking niluluto. Paisley, ang bango naman yan. Pabili nga ng 3 order, ang sabi ni Aling Rosa, ang aking kapitbahay na isang labandera. Habang inilalagay ko ang pagkain sa mga lalagyan, naramdaman ko ang isang uri ng ligaya na matagal nang nawala sa akin. Hindi ito ang ligaya ng pagtanggap ng mamahaling regalo mula kay Derek, kundi ang ligaya ng makitang pinahahalagahan ng iba ang bunga ng aking sariling mga kamay. Ngunit ang katahimikan ng aking munting tagumpay ay biglang nabulabog. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aking pwesto. Bumaba ang 2 lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga muka ay kasing tigas ng bato. Alam ko ang mga mukhang ito. Sila ang mga tauhan ni Doña Imelda. Pinapasabi ni Doña Imelda, ang mga basurang tulad mo ay hindi nararapat sa lugar na ito. Nagrereklamo ang mga asosasyon dahil sa dumi at amoy ng iyong niluluto. Ang sabi ng isa sa kanila, habang marahas na itinutulak ang aking mesa. Narinig ko ang pagbagsak ng aking mga sandok sa semento at ang ilang piraso ng aking paninda ay nagkalat sa kalsada. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis dahil sa takot at galit. Ngunit bago pa sila makagawa ng mas malaking pinsala, ay lumabas ang aking mga kapitbahay para ako ay ipagtanggol. Ang pagkakaisa ng mga taong ito ay tila isang pader na hindi matitibag ng kahit na anong pera ng mga salbatyera. Nang umalis ang mga tauhan ni Imelda ng may banta, naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking kalat. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinupulot ko ang mga natitirang kagamitan. Pakiramdam ko ay gusto kong umiyak, ngunit muli kong naramdaman ang sipa ng aking anak. Hindi ako pwedeng sumuko, hindi ngayon. Isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong na kanina pa nakamasid sa isang sulok ang lumapit. Kinuha niya ang isang nahulog na platitong may kaunting adobo na hindi natapon. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ito sa gitna ng ingay ng paligid. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Ikaw ba ang nagluto nito? Ang tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng misteryo. Opo, bakit po? Ang sagot ko ng may kaba, iniisip na baka isa rin siyang tauhan ng aking mga kaaway. Hindi siya sumagot agad. Inilapag niya ang platito at kinuha ang isang panyo para punasan ang kanyang bibig. Tumingin siya sa aking munting karatula at pagkatapos ay muli sa aking mga mata. Sa loob ng 30 taon kong pagtikim ng mga pagkain sa pinakasikat na mga restaurant sa buong mundo, ngayon lang muli ako nakatikim ng ganitong klaseng katapatan sa isang putahe. Ang pangalan ko ay Ismael Vion at bukas, ang buong bansa ay malalaman kung sino ang tunay na reyna ng kusina na itinatago sa eskinita na ito. Tumalikod siya at naglakad paalis. Iniwan akong nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi alam kung ang kanyang mga salita ay isang pangako ng kaligtasan o simula ng isa pang bagong uno saka. Wala siyang karapatan
sa kahit isang sentimo ng yaman ko, Your Honor. Ginamit niya lang ang pagbubuntis niya para gapangin ang aking tagumpay. Si Paisley ay isang oportunista na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng pamilya ko sa mga luho niya. Ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid ng korte, puno ng pekeng hinagpis at pait. Nakaupo siya roon, suot ang isang malinis na barong. Tila ba siya ang biktima sa kwentong ito? Sa tabi niya, si Doña Imelda ay panakanakang nagpapunas ng mga matang wala namang luha. Sinusubukang makuha ang awa ng hukom. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang nakaupo ako sa kabilang panig. Ang lamig ng sementadong sahig ay tila gumagapang sa aking mga paa. Ngunit mas malamig ang mga kasinungalingang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng altar. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga braso ng aking upuan hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Sa bawat salita niya, tila ba binubura niya ang 10 taon ng aking pagpapakasakit. Ang mga gabi na ako ang nag-aasikaso ng kanyang mga papeles, ang mga araw na tinitiis ko ang bulyaw ng kanyang ina para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit bago pa ako tuluyang kainin ng galit, naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Kuya Mateo. Tumayo siya ng may kalmado ngunit nakatatakot na awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala na ang oras ng paniningil ay dumating na. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi narito para sa limos. Narito kami para sa katarungan. Ang panimula ni Kuya Mateo, ang boses ay malalim at buo. Ang sinasabi ni Ginoong Salvatierra na yaman ng pamilya ay isang malaking ilusyon. Mayroon kaming mga dokumentong magpapatunay na ang malaking bahagi ng pondong ginamit sa pagpapalawak ng kanilang negosyo ay nagmula sa mga offshore accounts na hindi idineklara sa buwis. At ang pinakamasakit, ang mga pondong ito ay tinalikuran at kinuha mula sa mga benepisyong dapat ay para sa mga manggagawa ng kanilang planta. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng panga ni Derek. Ang kanyang abogado ay mabilis na tumayo para mag-object, ngunit mabilis din itong nasupil ng hukom. Inilabas ni Kuya Mateo ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina na inilalapag niya sa mesa ay tila isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Derek. Sa gitna ng tensyon, tumayo ako. Pinilit kong itayo ang aking sarili ng tuwid. Bit-bit ang bigat ng aking sinapupunan at ang aking dangal. Tiningnan ko si Derek ng diretso sa mga mata. Hindi na takot ang nakikita niya sa akin, kundi ang apoy ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa proteksyon ng kanyang anak. Derek, ang pera ay nababawi. Ang ari-arian ay muling naitatayo. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Pero ang pagkataong itinayo mo sa ibabaw ng mga sirang buhay at nakaw na pagkakataon, iyan ang hinding-hindi mo na maibabalik. You called me a gold digger? Well, look at me now. Ang pagkain sa hapag ko ay galing sa sarili kong pawis, hindi sa nakaw na yaman. Sino sa atin ang tunay na pulubi ngayon? Isang bulong-bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga reporters sa labas ay tila nag-aabang sa bawat salitang bibitawan ko. Dahil sa artikulong isinulat ni Ismael Villon tungkol sa aking munting negosyo, ang tingin ng publiko sa akin ay nagbago. Hindi na ako ang kawawang asawang iniwan, kundi ang matapang na reyna ng kusina na nilalabanan ang mga higante. Your Honor, para tapusin ang lahat ng pagdududa, patuloy ni Kuya Mateo, ang kanyang muka ay may bakas ng isang matamis na tagumpay. Nais naming tawagin ang aming huling saksi, ang taong nakakaalam ng bawat transaksyong naganap sa loob ng mansyon ng mga Salvatierra sa loob ng 20 taon. Bumukas ang malaking pintuan ng korte. Isang matandang babae ang pumasok, nakasuot ng simpleng kasuotan
ngunit may tindig na puno ng determinasyon. Pagkakita sa kanya, ang baso ng tubig na hawak ni Doña Imelda ay muntik ng mahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Ang saksi po ay si Ginang Elena Bautista, ang pagpapakilala ni Kuya Mateo, ang dating punong katiwala at accountant ng pamilya Salvatierra na biglaang nawala matapos malaman ang tungkol sa tunay na testamento ni Don Teodoro. Tumingin si Ginang Elena kay Doña Imelda, isang tingin na puno ng mga lihim na handa ng ibulgar. At sa sandaling iyon, alam kong ang pader na itinayo ng mga Salvatierra ay hindi lamang basta nanginginig. Ito ay handa na sa isang huling pagguho. Sa bawat sakripisyong ibinigay ko, sa bawat luhang pumatak sa gitna ng gabi, sulit ba ang lahat ng ito para sa katotohanan ito? O ito pa lamang ang simula ng isang mas masakit na paglalakbay para sa aming dalawa ng aking anak? Magkano, Paisley? Sabihin mo lang ang halaga at gagawan ko ng paraan. 50 milyon? 100 milyon? Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang ilayo sa amin ang apo ko. Huwag mo siyang hayaang lumaki sa ganitong karumihan at kahirapan. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng aking maliit na sala. Ang kanyang mamahaling telang sutla ay tila hindi nababagay sa aking mga dinding na may bahid ng lumang pintura. Ang amoy ng kanyang pabangong rosas ay masyadong matapang. Pilit na tinatabunan ng payapang amoy ng pinapakuluang luya sa aking kusina. Tiningnan ko siya, ang babaeng itinuring kong sariling ina. Sa loob ng isang dekada, nakita ko ang mga linyang dulot ng katandaan sa kanyang mukha. Mga guhit na tila naging mas malalim dahil sa puot na kinikimkim niya sa mundo. Hinawakan ko ang aking tiyan, protektado at mahigpit. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng buhay sa loob ko. Ang buhay na itinuring niyang basura noong una niyang nalaman ang tungkol dito. Ngunit ngayon nais niyang bilhin dahil sa takot na mawalan ng tagapagmana ang kanilang gumuho ng pangalan. Doña Imelda, nakakatawa po na ngayon niyo lang nakita ang halaga ng batang ito. Ang aking boses ay kalmado. Isang katahimikang nanggagaling sa kailaliman ng aking paghilom. Noong ako ang naglalaba ng inyong mga damit hanggang sa mamaltos ang aking mga kamay, nasaan ang inyong milyon? Noong tinitiis ko ang bulyaw niyo habang may sakit ako, nasaan ang inyong awa? Ang akala niyo po ba ay bawat sakit na idiningal niyo sa akin ay may katumbas na presyo? Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking maliit na lababo. Kumuha ako ng isang basong kristal, isang simpleng baso na binili ko sa palengke, at pinuno ito ng malamig na tubig. Ang tunog ng agos ng tubig na tumatama sa ilalim ng baso ay ang tanging ingay na namayani sa aming pagitan. Marahan akong bumalik at inialok ang baso sa kanya. Ang kanyang mga kamay na punong-puno ng mga singsing na may malalaking bato ay nanginginig habang tinatanggap ang tubig. Tumingin siya sa akin ng may halong gulat at pagkalito. Marahil ay inaasahan niyang sisigawan ko siya o itataboy palabas ng bahay. Ngunit sa pagbibigay ko ng tubig na yon, tila ba ipinakita ko sa kanya ang malawak na dagat na namamagitan sa aming pagkatao. Uminom po muna kayo, ang bulong ko. Ang pagmamahal ay hindi nabibili ng ginto, Doña Imelda. Ang batang ito ay lalaking busog sa kalinga, hindi sa kinang ng nakaw na yaman. Maaari niyo pong makuha ang lahat ng ari-arian sa mundo, ngunit ang puso ng aking anak ay hinding-hindi magkakaroon ng tag na may presyo. Sandaling natigilan ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang tinititigan ang tubig sa loob ng baso. Sa isang saglit, nakita ko ang isang emosyong hindi ko akalaing taglay niya. Isang bahid ng hiya na unti-unting lumulunod sa kanyang garbo. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Isang matalim at hindi maipaliwanag na hapdi ang biglang gumuhit mula sa aking balakang patungo sa aking puson. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang aking hininga ay biglang naging mababaw at mabilis. Ang mundo sa aking paligid ay tila nagsimulang umikot ng marahan. Naramdaman ko ang isang mainit na likidong dumadaloy sa aking mga binti. Isang senyales na hindi ko inaasahan sa loob ng 2 buwan. Paisley? Anong nangyayari? Ang boses ni Doña Imelda ay napalitan ng tunay na kaba. Ang basong hawak niya ay muntik ng mabitawan. Ang tubig sa loob ay tumapon ng bahagya sa kanyang suot. Ang bata! Ang tanging naisambit ko sa gitna ng bawat pagdaing. Ang sakit ay tila isang malaking alon na humahampas sa aking buong pagkatao, paulit-ulit at mas lalong bumibigat. Hindi pa ito ang tamang panahon, masyado pang maaga. Napaupo ako sa sahig, ang aking mga kamay ay pilit na kumakapit sa aking sinapupunan habang ang pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo. Sa gitna ng aking panlalabo ng paningin, nakita ko ang pagtakbo ni Doña Imelda patungo sa pintuan para humingi ng tulong. Ang kanyang mga hiyaw ay humalo sa tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa aking bubungan. Ganito na lang ba ang dulo? Matapos ang lahat ng aking pakikipaglaban para sa katarungan, mawawala ba ang lahat sa akin dahil sa isang katawan na pagod na sa daluyong ng emosyon? Habang unti-unting dumarating ang kadiliman sa aking paningin, ang tanging dalangin ko ay ang kaligtasan ng buhay na hindi pa man nasisilayan ang liwanag ay nakaranas na ng matinding unos. Ang bawat hininga ko ay tila isang matalim na bubog na dumaan sa aking lalamunan. Sa loob ng puting silid na ito, ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa aking pagkatao. Ang bawat ilaw sa kisame na mabilis na dumaan sa aking paningin habang itinutulak ang aking higaan ay tila mga bituin na unti-unting namamatay. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng gilid ng kama sa aking nanginginig na mga daliri. Isang malamig na katotohanan na sa laban na ito, ako at ang aking anak lamang ang tunay na magkasama. Huminga ka, Paisley. Huwag kang susuko. Malapit na tayo. Ang boses ni Kuya Mateo ay narinig ko sa malayo. Puno ng kaba na pilit niyang itinago. Ngunit ang sakit sa aking puson ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay tila isang malaking kamay na pilit na pinipiga ang aking buong pagkatao. Sa gitna ng aking pakikipaglaban sa kamatayan at buhay, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pasilyo ng ospital. Si Derek. Kahit sa gitna ng kanyang legal na gulo, nagawa niyang pumunta rito, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa mga reporter na nakabuntot sa kanya. Narinig ko ang kanyang malakas na boses, pilit na nagpapaawa sa harap ng mga kamera. Sinasabing siya ay isang amang nag-aalala at handang magbago para sa kanyang magiging anak. Ang kanyang pagiging mapagkunwari ay mas masakit pa kaysa sa bawat kontraksyon na nararamdaman ko. Pumasok ako sa loob ng delivery room kung saan ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat galaw ng mga nurse at doktor ay mabilis at walang imik. Naramdaman ko ang lamig ng aircon na humalik sa aking pawisang noo. Sa bawat pag-ire, ang tanging imaheng nasa isip ko ay ang munting sapatos na itinahi ko mula sa mga pinagtabasang tela. Iyon ang aking pangako. Iyon ang aking liwanag. Ang aking lalamunan ay tila mapupunit sa bawat pagsisikap na ilabas ang sakit na hindi kayang sabihin ng mga salita. Isang matinding panginginig ang bumalot sa aking buong katawan hanggang sa tila tumigil ang mundo sa isang mahabang sandali. Ang bawat ingay sa paligid ay naglaho at ang tanging natira ay ang maras. Natibok ng aking sariling puso na tila nakikipag-unahan sa oras. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang bagong hininga ang pumasok sa hangin. Hindi ito isang ingay na basta-basta lamang.
Ito ay ang tunog ng tagumpay laban sa lahat ng pait at pangaapi. Isang maliit, paos, ngunit matapang na iyak ang pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang bawat hibla ng aking pagod ay tila naglaho nang maramdaman ko ang init ng maliit na katawan na inilapag sa aking dibdib. Napaiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na tila naghugas sa lahat ng dumi ng aking nakaraan. Ang munting kamay ng aking anak na humawak sa aking daliri ay tila isang selyo na nagsasabing tapos na ang panahon ng aking pagiging biktima. Ngunit habang tinititigan ko ang aking anak, napansin ko ang pagmamadali ng mga doktor. Isang mabilis na pagbulong ang naganap sa pagitan nila at ang kaba na kanina lang ay naglaho. Ay muling bumalik nang makita ko ang mga makinang nakapaligid sa aking sanggol. Masyado siyang maliit. Masyado siyang maaga. Doc, anong nangyayari? Ang aking mahinang tanong. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Hindi sumagot ang doktor. Sa halip ay mabilis nilang binuhat ang aking anak patungo sa isang glass incubator. Ang huling nakita ko, bago ako tuluyang lamunin ng pagod, ay ang imahe ng aking anak sa loob ng salamin, nakikipaglaban para sa bawat hininga. Habang sa labas ng pintuan, narinig ko ang anunsyo ng abogado ni Derek tungkol sa isang bagong petisyon para makuha ang ganap na kustodya ng bata sa sandaling lumabas ito sa ospital. Ganito na lang ba ang kapalaran ko? Ang bawat tagumpay ay kailangang may kasamang bagong banta? Habang ang aking mga mata ay unti-unting pumipikit sa sobrang panghihina, ang tanging naiwan sa aking isipan ay ang pangakong hinding-hindi ko hahayaang hawakan ng mga maduduming kamay ni Derek ang anghel na ito. Kahit buhay ko pa, ang maging kabayaran. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng aklat na unti-unting nabubuo mula sa mga luhang natuyo na. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng aking sariling kaharian, hindi isang mansyong puno ng poot, kundi ang mainit at mabangong kusina ng aking unang restaurant. Ang amoy ng dahan-dahang pinapakulo ang karne na may halong gata at sariwang sili ay humahalimuyak sa hangin. Isang halimuyak na tila nagsasabi sa akin na narito na ako. Sa wakas ay narito na ako sa lugar kung saan ako nararapat. Ma'am Paisley, puno na po ang lahat ng mesa sa labas. Marami pa pong naghihintay na walk-ins. Ang masayang balita ng aking head waiter. Ngumiti ako at tumango. Ang bawat pagod sa aking mga binti at ang init mula sa kalan ay hindi ko nararamdaman bilang pasakit, kundi bilang mga medalya ng aking pagsisikap. Mula sa isang maliit na mesa sa tapat ng aking inuupahang kwarto, ang lutong bahay ni Paisley ay naging isa sa mga pinakasikat na puntahan sa lungsod. Ang mga tao ay hindi lamang pumupunta rito para sa pagkain, kundi para sa kwento ng isang babaeng tumayo mula sa pagkakadapa. Mama! Mama! Isang munting boses ang pumutol sa aking pagninilay. Lumingon ako at nakita ang aking anak, si Theo, na mabilis na gumagapang patungo sa akin habang hawak-hawak siya ni Kuya Mateo. Isang taon na si Theo at ang bawat tawa niya ay tila musika na nagpapalimot sa akin sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Siya ay malusog, masayahin, at may mga matang puno ng kislap, mga matang kinuha niya sa aking ama. Hindi sa lalaking nagtangkang itapon kami sa basura. Kakausapin ka sana ni Attorney Lorenzo Paisley, sabi ni Kuya Mateo habang kinukuha ko si Theo sa kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ng aking anak sa aking dibdib ay ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi makukuha ng kahit na anong bank account. Umupo kami sa isang pribadong sulok ng restaurant. Inilatag ni Attorney Lorenzo ang ilang mga pahayagan sa mesa. Ang mga headline ay puno ng balita tungkol sa tuluyang pagguho ng Salvatierra Group of Companies. Dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Kuya Mateo, hindi lamang pagkakulong ang kinakaharap ni Derek, kundi ang ganap na pagkabangkarote. Ang kanilang mansyon ay na-foreclose na at ang kumpanyang ipinagmalaki nila
ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang. Sinubukan ni Doña Imelda na tumawag sa opisina ko kahapon. Paisley, seryosong sabi ni Attorney Lorenzo. Naghahanap siya ng paraan para makausap ka. Nakatira na lang sila sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Ang lahat ng kanilang alahas at ari-arian ay naisuko na nila sa batas. Walang pait o kagalakan ang naramdaman ko sa balitang iyon. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang karma ay hindi kailangang dumaan sa marahas na paraan. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay ang harapin ang sarili mong kawalan ng halaga sa harap ng mundong dati mong minamaliit. Hayaan mo sila, attorney, ang buhay nila ay hindi na bahagi ng buhay ko. Ang mahinahon kong sagot habang pinaglalaruan ang maliliit na daliri ni Theo. Ngunit bago matapos ang aming pag-uusap, iniabot sa akin ni Attorney Lorenzo ang isang gintong sobre. Ito ay may tatak ng Philippine Business Excellence Awards. Binuksan ko ito nang may halong pagtataka. Nominado ka bilang Businesswoman of the Year, Paisley. Ang iyong pagbangon mula sa wala ay naging inspirasyon sa buong bansa. At ang gabi ng parangal, ito ay gaganapin sa parehong hotel kung saan naganap ang huling pagtatangka ni Derek na hiyain ka. Naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot na dumaan sa aking likuran. Hindi ito takot, kundi isang hamon. Isang taon na ang nakalilipas, lumabas ako sa hotel na yon na nakabalot sa coat ni Kuya Mateo. Punit-punit ang damit at wasak ang puso. Ngayon, babalik ako roon hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili kong kapalaran. Pupunta po ako, ang sabi ko ng may buong paninindigan. Habang tinititigan ko ang paanyaya, napansin ko ang isang maliit na sulat na nakadikit sa likod nito. Ito ay mula sa organizer ng event. Ang huling pangalan sa listahan ng mga dadalo para sa gabi ng parangal ay tila isang pamilyar na multo mula sa nakaraan. Si Yara. At ayon sa balita, siya ang magsisilbing hostess ng event para lamang kumita ng kaunting halaga matapos siyang talikuran ni Derek at mawala ang lahat ng kanyang luho. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Ang gabi ng parangal ay hindi lamang pala tungkol sa tropeyo. Ito ang magiging huling paghaharap ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ano ang gagawin ko kapag ang mga taong dating tumapak sa akin ay siya namang magsisilbi sa akin sa rurok ng aking tagumpay? Muling bumukas ang mga pintuan ng Grand Ballroom, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang lamig ng ulan ang kasabay kong pumasok, kundi ang nakasusilaw na liwanag ng libu-libong kristal na chandelier sa kisame. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaang napanalunan ko na. Suot ko ang isang kulay gintong trahe de noche na yumayakap sa aking katawan ng may dignidad, malayo sa punit-punit at basang damit na huling suot ko sa silid na ito. Ang bango ng mga sariwang lili at mamahaling pabango ay humahalimuyak, ngunit ang tanging amoy na nananatili sa aking alaala ay ang amoy ng tagumpay na pinatibay ng sariling pagsisikap. You look breathtaking, Paisley. Siguradong ikaw ang pag-uusapan ngayong gabi. Ang bulong ni Kuya Mateo habang inaalalayan ako. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi ko na kailangang magtago sa likod ng kahit na sino. Habang naglalakad kami patungo sa aming mesa, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa gilid. May hawak na tray ng mga inumin. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at nagniningning ay ngayoy tuyot at tila mabilis ang itinali na lamang. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga baso sa mesa. Si Yara, ang babaeng dati ay itinuturing na prinsesa ng mga Salvatierra, ay ngayoy hostess na lamang na binabayaran sa bawat oras ng pagtayo. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga paningin at ang marahas na paglunok niya ng laway. Isang baso ng wine ang bahagyang gumalaw sa kanyang tray.
na lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-untog ng kristal. Halos mabitawan niya ang tray sa gulat nang makilala ako. Ang babaeng dati niyang tinawag na pulubi at basura ay ngayoy kinakausap ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. "Malamig po ang inumin niyo, ma'am." Ang halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hiya. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa aking mga mata. "Salamat, Yara. Siguraduhin mong maayos ang pagkakahawak mo sa tray. Mahirap nang mabasagan ng baso sa ganitong karangyang okasyon, hindi ba?" Ang mahinahon kong sagot. Walang galit sa aking boses. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Ang makita siyang ganito ay hindi nagbigay sa akin ng kagalakan, kundi isang paalala na ang gulong ng buhay ay sadyang hindi tumitigil sa pag-ikot. Matapos ang seremonya ng parangal, lumabas muna ako sa balkonahe para kumuha ng sariwang hangin. Doon, sa isang madilim na sulok malapit sa pintuan ng kusina, nakita ko ang isang figura na nakabalot sa isang lumang shawl, si Doña Imelda. Nakatayo siya roon, pilit na sumisilip sa loob ng ballroom, tila ba naghahanap ng anino ng dating buhay na tinatamasa niya. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, kulubot at wala ng buhay. Nang makita niya ako, sinubukan niyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may kasamang bahagyang pagkaladkad ng kanyang mga paa sa semento. "Paisley, ang apo ko. Kumusta si Theo?" Ang kanyang pabulong na tanong. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Wala na ang Doña Imelda na mapangapi. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng kinakain ng sarili niyang kalungkutan. "Maayos po ang anak ko, Doña Imelda. Lumalaki siyang may dangal, malayo sa laso ng inyong pangalan." Ang aking sagot habang tinititigan ang malawak na tanawin ng lungsod. "Ang kailangan niyo pong gawin ay harapin ang gabi ng mag-isa, tulad ng sapilitang pagpapakaranas niyo sa akin noon." Tumalikod ako para bumalik sa loob, ngunit isang huling banta ang bumasag sa aking katahimikan. Isang tauhan ng korte ang lumapit sa akin at may iniabot na sulat. Galing ito sa kulungan, mula kay Derek. "Ma'am, may huling petisyon pong inihain si Ginoong Salvatierra mula sa loob ng presinto," ang sabi ng lalaki. Hindi po tungkol sa kustodiya o sa ari-arian. May inilabas po siyang ebidensya na nagsasabing ang inyong ama, si Don Teodoro, ay may naiwan pang malaking utang na dugo sa kanyang pamilya at balak niyang gamitin ito para bawiin ang lahat ng lupain sa probinsya, sa legal man o sa marahas na paraan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit tila may isang huling baraha pa si Derek na itinago para sa sandaling ito. Isang lihim mula sa nakaraan ng aking ama na maaaring maging mitya ng aking muling pagbagsak. Hinawakan ko ang aking kwintas, ang tanging alaala ng aking ama, habang tinititigan ang sulat sa aking kamay. Ang gabi ng aking parangal ay biglang binalot ng isang madilim na ulap. Liwanag ba o kadiliman ang naghihintay sa akin sa susunod na hakbang? At hanggang saan ang kayang gawin ni Derek mula sa likod ng mga rehas para lamang makuha ang huling hininga ng aking tagumpay? Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa isang tropeo at magarang damit, Paisley? Ang bawat lupang tinatapakan mo ngayon ay nakatayo sa isang kasalanang kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Ang mga salitang iyon sa sulat ni Derek ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa aking likuran habang nakatayo ako sa gitna ng naghihiyawang karamihan sa ballroom. Hawak ko ang aking tropeo, ang mabigat na kristal na simbolo ng aking tagumpay. Ngunit sa isang saglit ay tila naging kasing bigat ito ng isang malaking bato na nais akong lunurin. Ang kislap ng mga kamera at ang mga ngiti ng mga tao sa aking paligid ay unti-unting lumabo. Naglaho ang tunog ng palakpakan at ang tanging natira ay ang marahas na kabog ng aking dibdib. Nakaluhod ako sa loob ng aking sasakyan habang pauwi.
Mahigpit na hawak ang lumang kwintas ng aking ama. Kasama ko si Kuya Mateo na seryosong nagbabasa ng mga dokumentong kalakip ng banta ni Derek. Ang utang na dugo na binabanggit niya ay isang aksidente sa planta. 30 taon na ang nakalilipas. Isang trahedya kung saan ang ama ni Derek ay nawalan ng kakayahang lumakad at ang aking ama ang siyang itinurong may kasalanan. Ang kasunduan noon ay mananatiling lihim ang lahat kapalit ng habambuhay na pagsisilbi ng aming pamilya sa mga Salvatierra. Isang huling desperadong hakbang, Paisley, ang malamig na sabi ni Kuya Mateo habang hinihimas ang kanyang baba. Alam ni Derek na kapag napatunayan niyang may pananagutan si Papa sa aksidenteng iyon, ang lahat ng lupain sa probinsya ay maaring bawiin bilang kabayaran sa pinsala. Gagamitin niya ang huling alas na ito para makuha ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngunit hindi ako pumayag na muling kainin ng takot. Sa tulong ni Ginang, Elena, ang dating katiwala, ay naglakbay kami patungo sa lumang bodega ng planta sa probinsya. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay sumalubong sa amin, tila mga multo ng nakaraan na naghihintay na mapalaya. Sa ilalim ng mga tumpok ng lumang papeles, natagpuan namin ang isang itim na recorder, isang teknolohiyang luma na, ngunit naglalaman ng katotohanang pilit ibinaon ng mga Salvatierra. Ang boses ng ama ni Derek ang narinig namin sa tape. Sa gitna ng mahihina at garalgal na tunog ng paghinga, inamin niya ang totoo. Hindi ang aking ama ang may kasalanan. Ang ama ni Derek mismo ang nag-utos na tanggalin ang mga safety valve para makatipid sa gastos na siyang naging sanhi ng pagsabog. Ang aking ama, sa kanyang labis na katapatan at utang na loob, ay tinanggap ang sisi para hindi mabilanggo ang kanyang kaibigan. Bit-bit ang katotohanan ito, nagpasya akong harapin si Derek sa huling pagkakataon. Pumasok ako sa loob ng selda ng presinto, kung saan ang amoy ng ihi at semento ay tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang pagkatao. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang isang mapait na ngiti nang makita niya ako. Nandito ka na ba para ibigay ang susi ng iyong kaharian, Paisley? Ang kanyang mapang-uyam na tanong. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Inilapag ko ang recorder sa mesa sa pagitan naming dalawa. Ang tunog ng pagpindot ko sa button ay tila isang hatol na hinding-hindi na niya matatatakasan. Habang nakikinig siya sa boses ng sarili niyang ama na umaamin sa krimen, nakita ko ang unti-unting pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapit ang gilid ng mesa. Ang utang na dugo na sinasabi mo, Derek, ay matagal ng bayad ng aking ama sa pamamagitan ng kanyang dangal na isinakripisyo para sa inyo. Ang aking boses ay puno ng kapayapaan, hindi ng paghihiganti. Ang tanging utang na natitira ay ang katarungang ipinagkait mo sa amin sa loob ng maraming taon. Hinding-hindi mo na mahahawakan ang aking anak at lalong hindi mo na muling matatapakan ang pangalan ng tatay ko. Tumayo ako at tinalikuran siya. Narinig ko ang kanyang marahas na pagsigaw, ang tunog ng kanyang mga kamao na humahampas sa bakal na rehas, isang desperadong ingay na unti-unting naglalaho habang naglalakad ako palayo sa madilim na pasilyo ng presinto. Ang bawat hakbang ko patungo sa labas ay tila pagpunit sa huling pahina ng aking madilim na kasaysayan. Paglabas, ang sikat ng araw ay sumalubong sa aking mukha, mainit at puno ng pangako. Sa di kalayuan, nakita ko si Theo na karga-karga ni Kuya Mateo, itinuturo ang mga ibon sa langit. Naramdaman ko ang isang matamis na luha na dumaloy sa aking pisngi, hindi luha ng sakit, kundi luha ng ganap na paglaya. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita kong nakaluhod sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa pintuan ng presinto. Si Yara iyon, wasak ang uniforme,
May mga pasa sa mukha at tila itinapon ng mga taong dati ay pinagsisilbihan niya. May hawak siyang isang maliit na sobre na may pangalan ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at isang lihim na maaaring magpabago sa pananaw ko tungkol sa aking ama. Paisley, patawarin mo ako. May isang bagay na hindi mo pa alam tungkol sa huling gabi ng tatay mo. Ang kanyang pabulong na panimula. Ang kanyang boses ay tila isang babala na ang kapayapaang nahanap ko ay mayroon pang isang huling pagsubok na kailangang lampasan. Hindi lahat ng sugat ay nag-iiwan ng pilat na kailangang ikahiya. Minsan, ang mga pilat na ito ang nagsisilbing mapa patungo sa ating tunay na kalakasan. Nakatayo ako sa malawak na beranda ng aming bagong bahay sa probinsya. Ang sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno ng nara at kape ay humahalik sa aking mga pisngi. Tila isang banayad na haplos ng kalikasan na nagpapatunay na ang mga bagyo ng kahapon ay ganap ng lumipas. Sa ibaba, natatanaw ko ang malawak na lupaing minsan ay naging mitya ng kasakiman ng mga salvatierra. Ngunit ngayon ay isa ng masayang komunidad kung saan ang mga manggagawa ay may sapat na sahod at dangal sa kanilang pagtatrabaho. Bago kami lumisan sa lungsod, ibinigay sa akin ni Yara ang huling piraso ng katotohanan. Ang sobrang hawak niya ay naglalaman ng isang sulat mula sa aking ama na isinulat niya ilang oras bago siya pumanaw. Doon ko nalaman na matagal na niyang alam ang mga plano ni Derek at sadyang iniwan niya ang lahat ng ebidensya sa mga kamay ni Attorney Lorenzo dahil alam niyang darating ang araw na magkakaroon ako ng sapat na tapang para bawiin ang aming dangal. Huwag kang matakot mapunitan ng damit o mabahiran ng putik, Paisley, ang sabi sa sulat, dahil ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang suot, kundi sa kung paano niya itinatayo ang kanyang sarili matapos ang bawat pagkadapa. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pintong kahoy sa aking likuran. Si Theo, na ngayoy mabilis nang nakakalakad, ay tumatakbo patungo sa akin habang may hawak na isang maliit na bulaklak ng dilaw na kampupot. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng aming tahanan. Binuhat ko siya at naramdaman ang init ng kanyang maliit na katawan. Ang pinakamalaking tagumpay na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman o parangal. Mama, look! Flower for you! Ang masayang sabi ni Theo sa kanyang paos na tinig. Hinalikan ko siya sa noo at ngumiti. Salamat anak, napakaganda nito, katulad ng ating bagong simula. Si Kuya Mateo ay nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa hamba ng pinto habang pinapanood kami ng may ngiti ng kapanatagan. Hindi na siya ang striktong prosecutor na laging may bit-bit na bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngayon, siya na ang tanging pamilyang natitira sa akin na nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa katahimikan ng isang payapang budhi. Kumusta na kaya sila Derek at Doña Imelda? Nabalitaan ko na si Derek ay tuluyan ng nasentensyahan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Ang kanyang pangalan na dati ay kinatatakutan ay isa na lamang numero sa likod ng rehas. Si Doña Imelda naman ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na bahay pampasigla kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga anino ng kanyang nakalipas na kapangyarihan. Wala akong nararamdamang poot para sa kanila. Ang galit ay isang uri ng tanikala at matagal na akong malaya. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng paghihirap, ngunit nananatili ang mga alaala ng bawat paglalaba at pagluluto sa eskinita. Ang mga kamay na ito ang nagtahi ng unang sapatos ni Theo. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng adobo na nagligtas sa aming kinabukasan. At ang mga kamay ring ito ang mag-aalaga sa aming bukas. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para maramdamang buo ako.
Ang aking tiwalan o paghilom ay hindi nanggaling sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagtanggap ko sa aking sariling halaga. Sa bawat pagsikat ng araw sa probinsyang ito, naaalala ko na ang bawat punit sa aking belo noon ay kailangan para masilayan ko ang tunay na liwanag ng buhay. Ang huling sulyap ko sa nakaraan ay tila isang malabong anino na lamang. Sa harap ko ay ang malawak na dagat ng pagkakataon, ang tawa ng aking anak at ang katahimikang matagal kong hinangad. Tapos na ang teleserye ng aking pagdurusa. Ngayon, ang kwentong isinusulat ko ay kwento na ng tagumpay, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal sa sarili. Niyakap ko ng mahigpit si Theo habang pinagmamasdan namin ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kahapon ay punit na belo na lamang at ang ngayon ay ang aking pinakainaasam na velum ng kapayapaan.